isang miyembro ng NPA matapos ang engkwentro sa Sorsogon. Si Nomer Corporal, una sa balita. Yung mga NPC, ang dami. Yung pang mga bala na ano. Nagresulta sa pagkasawi ng isang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army at ng rebelding grupo sa boundary ng Barangay Banban Donsol at Barangay Katamlangan Pilar, Sorsogon bandang alas 9 ng umaga nitong Martes, January 20. Batay sa ulat ng 31st Infantry Battalion, agad na nagsagawa ng operasyon ang militar matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Habang papalapit sa target area, bigla umanong pinaputukan ng mga militar ng tinatayang 7 miyembro ng NPA na kabilang sa independent platoon ng SRC-3. Tumagal ng halos 15 minuto ang palitan ng putok na nagresulta sa pagkakasawi ng isang rebelde na iniwan ng kanyang mga kasama na nagsitakas. Na-recover sa lugar ang 2 M16 rifles, iba't ibang kagamitan at isang improvised explosive device. Kinilalang nasawi ni si Bernardo Budigon alias Rico, isa sa mga remnants ng Sub-Region Committee 3 ng Bicol Regional Party Committee na pinamumuno ni Edgar Calag alias Lucio na wanted sa maraming kaso kabilang ang murder at rape. Ayon kay Lieutenant Colonel Keith Chester D. Ocampo, commanding officer ng 31st Infantry Battalion, si Calag ay isang kriminal na umanib sa NPA para magtago at takpan ang mga kanyang mga nagawang krimen. Aniya, hindi dapat isang tabi ang mga krimen dahil may karampatan itong parusa. Ayon naman kay Brigadier General Emil Cruz, commander ng 91st Infantry Brigade, ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na hakbang ng militar upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad, lalo na sa mga kanayunan. Hinimok din niya ang mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na habang may pagkakataon pa. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang combat operation at pagtugis ng militar sa iba pang nagsitakas na mga rebelde. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alaunas sa balita, Congress TV.